Ayan mga boss, dating gawi ulit tayo. At ayan, mayroon naman tayong ginawa ditong Hyundai Accent na 2015 model. At ang concern nito ay aircon. So gamit itong ating bagong machine, ayan po, ay diagnose natin kung anong problema dito. Ang concern nito ay easily cooling. At nung ni-recover ko gamit itong machine ay 80 grams lang yung nakuha ko. So ngayon ay binakyum ko muna at dagdagan ko ng langis at kasama na yung dye. At ito po ay automatic na natin mai-inject dahil bagong machine to. So gumagana pa yung kanyang oil injector. So ito yung kanyang oil bottle. At ito naman yung sa pagka nag-recover ka, dito madidrain yung oil na makukuha pagka nag-recover. So ayan, kasalukuyan pang binakyum. At ito ay binakyum ko lang ng 5 minutes. So ayan, mga 1 minute na lang. At pagkatapos nyan ay i-charge na natin ng 500. Yun yung specification charge nitong Hyundai Accent. At pagkatapos nito ay obserbaran din yung lamig at yung AC compressor, kung okay rin ba ang AC compressor performance. At yung leak ay obserbaran din ng mga 1 linggo siguro. Kapag mawala after ng 1 linggo ay i-double check na naman natin. Sa ngayon kasi visual inspection ko to dito sa mga fittings, dito sa compressor, yung mga linya niya, yung discharge hose, saka yung suction hose na linya. At sa condenser ay wala pa akong nakita. So ang posible nitong leak ay nasa evaporator na naman. Pero siyempre po, hindi tayo basta-basta gawa ng kapag nagpalit ng evaporator ninyo. Nito ay medyo may kamahalan, saka ibababa din yung dashboard, medyo malaki ang trabaho. Kinakailangan nating masigurado kung nasa evaporator ba talaga yung leak, dahil siyempre at pag pinalitan natin yan at balikan tayo dahil wala din doon ng leak, ay medyo magagalit ang ating client dito or customer natin. So ayan po, dito lang po muna. God bless at mabuhay po kayong lahat. So ayan, natapos na natin binakyum at